Okay, magandang umaga at magandang tanghali mga bata, 'no? Tayo ay nasa ikalawang linggo ng ating pag-aaral sa matematika at ang ating aralin ngayon ay kung paano magbasa at sumulat ng fraction na may katumbas na isa o mahigit pa. So, papasok na tayo sa nung nakaraang linggo, pumasok na tayo sa fraction actually, no? Pinag-aralan nga natin yung mga fraction na katumbas ng isa o fraction na uh, higit pa sa isa yung katumbas. So ngayon, ang pag-aaralan natin ay paano magbasa at magsulat ng mga fraction. Okay? So kung excited na kayo, ako din naman ay excited na. So lipat na tayo sa ating lesson. Ayan. Lakihan ko lang muna ng konti para nakita niyo sa picture. Okay. So, lesson natin ay pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit pa sa isa. Okay. So, sa araling ito, matututuhan mo ang pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit pa sa isa sa pamamagitan ng symbol o ng simbolo at ng salita o word. Excited na ba kayo? Ayan. Sana excited na kayo. No? Kasi ang fraction mga bata ay napakalaking halaga o napakalaking bahagi ng ating buhay. No? Ang fraction kasi ay ang paghahati-hati. So, minsan pwede itong gamitin sa paghahati ng pagkain o kaya paghahati ng laruan o kaya paghahati ng oras. No? O kaya ay paghahati ng atensyon no? Sa mga bagay-bagay. Okay, ngayon, titignan natin yung halimbawa. No? Yung halimbawa, ibibigay ko pagkatapos nitong slide na to. Tapos, ang gagawin natin ay susuriin natin kung paano ang pagbabasa at pagsusulat ng mga fraction na katumbas ng isa o higit pa sa isang buo, pamamagitan nga ng symbol at ng word, no? Simbolo o salita. So, ito na yung sinasabi kong halimbawa. No? So, hinati ni John ang pizza sa 10 na may magkakaparehong laki. Binigyan niya ng tagtatatlong piraso ang kanyang tatlong kaibigan at kinain niya yung natira. So, anong bahagi ng pizza ang natanggap ng bawat isa? So, para mas maliwanagan, no, ito yung problem talaga. No? Meron daw pizza si John. Tapos, hinati niya ito sa 10 magkakaparehong laki. No? Ang problema, sila ay tatlong magkakaibigan. So, lahat sila ay nakatanggap ng tatlong piraso, no? Tapos ang ginawa niya, kinain niya yung isa kasi siya naman yata yung bumili, no? Ayan. So, tingnan natin kung paano yun nahati, no? Pasagutin muna natin yung mga tanong tungkol dun sa ating problema. So, sa ilang bahagi hinati ni Jan ang pizza? So, sa ilang bahagi daw, no? Hinati ni Jan yung pizza. So, ang sagot ay ito. Hinati, no? Hinati ni Jan ang pizza sa 10 magkakaparehong laki. Ayan. So, tanong uli, anong fraction ang katumbas ng bawat bahagi ng pizza na natanggap ng bawat isa? Ayan. So, ang sagot ay, ang bawat isa ay nakatanggap ng
3/10 ng bahagi ng pizza. Okay? O ganito yun. O 3/10, ano? So ganito yun. Ito kasi tatlo silang magkakaibigan, no? Yan, tatlo sila. Yung kanyang friends, no? So, tatlo silang magkakaibigan, no? 3 friends sila, no? Tapos, ang bawat isa ay nakatanggap ng 10 bahagi. Dahil ito, yung 10, ito yung pantay-pantay na hati. Yan. Ito yung pantay-pantay na hati. So, tatlong magkakaibigan, 10 ah, hati, no? So, hindi naman pantay-pantay yun kasi kung tatlo yan, may matitirang isa, so kinain ni Jan yung isa. Sabi sa kwento. Okay. So, focus tayo dito, ano? Tapos na tayo doon. So, ito, napag-aralan na natin to mga bata. No? Ito ay fraction ng katumbas ng isa. Kung mapapansin niyo, no? Ang larawan sa kabila o ang larawan sa kaliwa, no? Ito 'yon, no, yung larawan sa kabila ay sa kaliwa, no? Ay nahinati sa 10 magkakaparehong laki at 10 ang kabuuang kulay, no? Tama ba? 10 ba 'to? Tingnan natin. So 1, so 2, 3, 4, at 5. So 6, 7, 8, 9, at saka 10, no? So sa 10 bahagi na yan, sa 10 hati na yan, no, may kita natin na yung 10 ay meron ding kulay. No? So ibig sabihin, nakuha yan ng buo o isang buo. So kung hinati sa 10 yung pizza, 10 sila, so walang natira din sa pizza, no? Isang buo yung nakuha. So maaaring basahin at isulat ito sa pamamagitan ng symbol na 10/10. 10/10. O kaya 10, tapos guhit sa gitna, ito yung bar line, tapos 10 ulit. No? Ito yung 10 hati at yung 10 kulay. O sa salitang 10/10. No? Okay. Pinapakita nito na ang 10 bahagi ay may kulay. No? Tapos yung 10 bahagi naman, yun yung hati natin, no? Magkakaparehong laki. So sana naintindihan natin, ano? So importante lang naman dito ay yung pagbasa, no? So makikita natin na kung babasahin natin to, so nakita natin 10, guhit, tsaka 10, no? Pag binasa natin yung napasalit, ito ang tinatawag natin na symbol, no? O simbolo. Symbol na lang para mas mabilis. Oh, mali. mali si spelling. So, ito yung tinatawag natin na symbol.
Ito yung symbol. Tapos, ito namang 10 tenths, ito yung tinatawag natin na pasalita, ano? O sa English, word. Okay. So, ito yung simbolo, 10/10. Tapos sa salita, 10 tenths. No? So, tingin pa tayo ng mga example, okay? Okay. Ito naman yung iba pang mga, ah, ito naman yung mga iba pang halimbawa. Ayan. So, pansinin natin, ha? So, dito, meron tayong, ah, so dito meron tayong walong hati, no? 1, 2, 4, so 5, 6, 7, 8. Yan. Kung mapapansin niyo, lahat ng walong hati na yan ay may kulay. So, ibig sabihin, siya ay nakuha, no? O isang buo ang katumbas niyan. So, 8 eighths. Sa simbolo, ganito siya tignan, no? 8 eighths, yan, ganito. Ginawa natin ng konti. Sa simbolo, ganito siya, no? 8 eighths. Tapos sa salita naman, ganito siya. 8 eighths. Yan. So, tingnan natin itong ano. Okay, balik nga muna tayo dito. Sabay-sabay natin basahin sa simbolo. 8 eighths. Sundan niyo ako, ha. 8 eighths. Dito naman sa pasalita, 8 eighths. So ito, hindi natin to sinalin sa wikang Filipino kasi walang term ng Filipino para sa 8 eighths, no? O meron, kaso napakahaba, no? Okay. So dito, ilan yung bilang ng hati, no? So meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, no? Tapos so anim. Pero sa ilang hati sila, no? Ilang hati ang ginawa sa kanya, no? So siya ay nahati sa apat, di ba? Nakita nyo? So meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat. Dito sa kabila, meron ding isa, dalawa, tatlo, at apat na hati, no? So bawat isang hugis, no? Ito, bawat isang object na to, no, ay nahati sa apat. So ito yung unang apat. Samantalang ito naman yung pangalawang apat. So, dahil hinati natin sa apat yan, yung denominator natin, syempre, 4, no? Tapos ilang hati ba yung nakuha sa kanya? So, nabilang nga natin ay 6, no? Kinuha natin yung 6 sa apat na hati, no? Ngayon, pagmasdan natin, base dito sa larawang ibinigay, no? Lumampas ba siya ng isang buo? Tama, lumampas nga siya ng isang buo kasi ito, yung 1, 2, 3, 4, at 1, 2, 3, 4, 4 fourths, no? Yan, 4 over 4 ay katumbas na ng isang buo. Tama. Tapos dito, meron tayong 2
Meron tayong dalawang kulay na hinati. Meron tayong apat na hati, tapos dalawa lang yung nakuha. No? So, ano yan? 2 over 4. Yan. Ngayon, pinagsama natin to, yung nakuha sa kanya, no? Kaya naging 6. No? Yung 4, hindi na natin babaguhin. Yung 4 na talaga yan kasi yung hati dito ay 4. No? So, mapapansin nyo dito, kaya ito naging 6 over 4. No? Kasi yung 4, tsaka yung 2, pag pinagsama ay 6. So, sa madaling salita, tayo ay lumampas na ng isa. So, ganito siya sa symbol, tapos ganito naman siya sa word o pasalita. So, siya ay 6/4. Ayan, 6/4. Now, dito naman tayo, no? Ito yung tinatawag natin na number line. Ayan. Sa number line, makikita nyo na meron tayong 13 hati, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, at 13. No? So, sa 13 na yan, no? Ah, nakuha din, o kumbaga, kung ito yung bibig, kinain din niya yung 13, no? So, bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, at 13. So, kung 13 yung guhit, 13 din naman yung nasakop niya. So, ang basa doon ay 13 over 13. Ulitin ko, no? Ito siya sa symbol, 13 over 13. Ito siya sa word, no? 13 over 13. So, sana mga bata, naiintindihan nyo yung pinasimpleng paliwanag ni Sir, no? At ayun, kagaya ng lagi ko namang sinasabi, kung kayo ay may tanong o medyo may part ng lesson na hindi kayo masyadong maintindihan, pwede po kayo magtanong sa akin, no? Mag-PM lang kayo o sa group chat natin. Or kung may mga kasama kayo na mga high school na o mas matanda sa inyo, pwede din kayo magpaturo kagaya ng mga ate o kuya nyo, no? Kahit mga pinsan nyo, no? At saka mga nanay at tatay. So, lipat na tayo sa susunod. So, dito, ang gagawin natin mga bata, lalayo ko lang yung picture ko para makita natin. Okay. So, gawain sa pagkatuto bilang 1, piliin ang katumbas na salita na kumakatawan sa larawan na may kulay sa ibaba. So, pipiliin natin yung titik ng tamang sagot at isusulat natin yon sa kwaderno, no? O sa ating notebooks. So, dito mga bata, may mga drawing. No? Kita nyo, may mga drawing dyan. Tapos, ang gagawin natin sa mga drawing na yan, no? Bibigay natin yung tamang salita na no, pagbasa sa fraction na yan. Kasi yan ay mga fraction. Okay? So, halimbawa, bilangin natin to. Anyway, ang pagpipilian pala natin ay 15 fifteenths para sa letter A, 8 fourths para sa letter B, 11 sixths para sa letter C, at 16 sixteenths para sa letter D, 3 halves para sa letter E, at 1 half para sa letter F. Yan. So dito, pansinin natin na bibigay ko example yung isang mga bata. So dito, makikita natin na ito ay nahati sa 4 na hati. No? 1, so 2, tapos 3, tapos 4. Dito, syempre, makikita natin na nahati pa rin siya sa 4. No? 1, 2, 3, 4. Yan. So, nakita
Tandaan nyo, nahati siya sa 4, no? Bawat isang hugis ay nahati sa 4, no? Ang tanong, ilan kaya yung nakuha sa kanya? Yan. So, yan ang hahanapan natin ng sagot, no? So, dito, bilang tayo. So, nakakuha dito ng isa. Dito, pangalawa. Dito, yung pangatlo. And dito, yung pang-4. So, dito, nakakuha tayo ng pang-5, pang-6, pang-7, at pang-8. So, 8 yung nakuha natin sa kanya. So, yun ay 8. Tapos, ilang hati siya? Isa, ano, ay 4 sa bawat isang hugis. So, yun ay 4. So, meron ba dito na may nakasulat na 8/4? Palagay ko meron, no? So, yun ay letter B. No? Kaya, ang isusulat nyo ang sagot dito sa inyong notebook sa number 1 ay letter B. Yan. So, ginawa na ni teacher yung number 1 bilang example. So, kayo na yung magtuloy hanggang number 5. So, malinaw ba? So, sa gawain ito, mga bata, yan. Kung hindi naman kayo masyadong nahihirapan, pwede nyo na yan gawin. Mag-isa. Okay? Para masanay kayo. Kasi mahirap din naman yung lagi tayong nagpapatulong. Ano? So, hindi din natin madedevelop yung ating pangsariling kakayahan. So, subukan nyo munang gawin yan. At pag talagang hindi nyo na kaya, tsaka tayo magpatulong or magtanong kay ate at kuya. Ulitin ko hanggat maaari ay tayo muna ang gumawa. So, gawain bilang 2. No? Isulat ang angkop na simbolo o symbol na katumbas ng fraction na nakasulat sa salita o word. At vice versa o palitan. No? So, ibig sabihin kung dito ay nakasulat ay word, sa kabila naman isusulat nyo ay symbol. Kung yun naman ay nakasulat ng symbol, isusulat nyo naman yun ng words. So, yun ang ibig sabihin ng vice versa. At ito ay gagawin natin sa ating mga notebook. So, letter A, isulat ang angkop na simbolo sa bawat salita o word. So, gagawin ulit ni sir yung number 1, no? Para may example kayo. So, 11/10. So, ilan daw yung nakuha? 11. So, ilan daw yung hati? Mga bata, ito yung sa baba ay nagpapakita ng hati. Ano? So, yun ay 10. No, so, ang sagot ay 11/10. Ulitin ko, ang sagot ay 11/10. No? Ay, wala na si sir yan. Yun, 11/10. So, gagawin niyo yan hanggang dito sa number 10. Okay, dito naman mga bata, para sa number 11 to 20, ito naman ay nakasulat bilang word, ay bilang symbol, no? So, ang ibibigay niyo naman ay kung paano siya isusulat ng word. So, number 11, hindi ko na yan isusulat kasi nahihirapan ako magsulat gamit yung mouse. Ano? So, mahaba yan. Ito kasi ay 18s. Pag sinulat natin sa word. Sa spelling, pwede kayong magpatulong sa inyong mga ate at kuya o kaya pwede nyo ipacheck kay nanay o kaya kay tatay kung tama yung inyong spelling. So, yan ang gagawin ninyo. Ulitin ko, ito ay nakasulat sa symbol. Ibibigay nyo yung word o yung pasalita. Okay, dito naman tayo sa gawain pagkatuto bilang 4. No? Gamit ang mga hugis na nasa ibaba, gumawa ng modelo
ng fraction na nagpapakita ng katumbas ng isa o higit pa sa isang buo. No? Isulat ito sa inyong kwaderno at isulat din yung word at saka yung symbol. So, halimbawa, ito yung ating shape. Halimbawa, ito yung napili kong shape. No? Gusto ko siyang hatiin sa dalawa. At yung una ay siyempre lalagyan natin yan ng kulay, no? Bilang palatandaan na yung hating dalawa ay parehong nakuha. No? So, halimbawa, ganyan yung ginawa ni, yan, example lang to ni teacher. So, dito, kahit na anong hati ang gawin nyo at saka kahit ilan, walang problema, no? Kayo ang masusunod. So, halimbawa, ganyan yung ginawa ko sa triangle, no? Sa tatlo. Tapos hinati ko siya, no? Hinati ko siya sa dalawang pantay na bahagi. Yan. So, sa simbolo, sa simbolo, pwede kong sabihin, ito ay two halves, no? So, two halves. So, sa simbolo yan ay 2 over 2. Sa pasalita, yan ay 2 halves. No? Halves po ay plural form ng half. Kasi dalawang dalawang half. Pasensya na po, mahirap magsulat kasi pagka mouse ang gamit. Kaya ganito ang sulat ng teacher. Pero sa totoong buhay, pangit talaga ang sulat ni teacher. O yan. So yun, sa simbolo siya ay 2, 2. Sa salita siya ay 2 halves. At dyan mga bata, natatapos ang ating lesson sa mathematics o sa matematika ngayong araw. So sana sa pagtatapos nga o dahil natapos na itong lesson na to ay marunong na kayong bumasa at sumulat ng fraction na may katumbas na isa o higit pa sa isa. Okay? Lagi tayong manatiling bilang paalala muna bilang inyong guro, patuloy na tumataas yung kaso ng COVID-19, no? At sa ating barangay ay marami nang nagpo-positibo at nagkakaroon ng sakit na to. No, ang COVID-19 ay hindi pangkaraniwang sakit, marami na ang namatay sa buong mundo, marami nang namatay dahil sa COVID-19. So mga bata, laging sumunod sa inyong mga nanay o sa mga tatay o sa mga magulang ninyo o nagbabantay sa inyo. Pag sinabing bawal lumabas, no? Bawal talagang lumabas. Mahirap magkasakit. So ingat tayo palagi. At dito nagtatapos yung ating lesson. Magandang araw sa inyo at magkita-kita tayo ulit. Ako si Teacher Carlo at nagsasabi tayo.